Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin yung napahiya lahat ng mga nag-file ng impeachment complaint against VP Sara mga idols. Di ko ma-imagine ang mga pagmumukha ng mga boplax na yon nung nakita nila ang audit report ng COA na binigyan po nila ang Office of the Vice President ng unmodified opinion, meaning clean opinion. Ibig sabihin walang misuse sa confidential funds ni VP Sara noong taong 2022 at 2023. Yung mga beneficiaries ng mga confidential funds na yan na pinapacheck ng mga boplax na kongresista sa PSA ay hindi po talaga nag-e-exist yan. Kasi po panay confidential agents yung mga yan. So kailan pa ni-reveal ng confidential agents ang true identity nila, di ba? Po talaga, sobra. So guys, payo ko sa mga botante sa buong Pilipinas, please naman po, ang mga iboto nyong representante ng probinsya nyo ay yung siguradong may natapos at may utak naman. Okay? And make sure na knowledgeable sa pagiging kongresista. Hindi yung porke anak ng dating governor or congressman, ihahalal nyo kahit mangmang at wala namang alam. Diba? Alam niyo yung tipo ng kandidato na anak lang ng dating governor, mayor, or dating congressman tapos nahalal lang sa posisyon dahil anak niya lang? Yun na yun. Hindi siya nahalal sa posisyon kasi may mga magaganda siyang bagay na nagawa sa kanyang komunidad o barangay man lang, di ba? Ni wala pa atang natulungan kahit na aso o pusa man lang. Tapos, binabayaran lang ang mga tao sa lugar nila para iboto sila. So yan po ang dahilan. Kaya karamihan ng mga nahahalal panay mangmang at hangal. Okay? Kaya nga guys, in favor talaga ako sa meritocracy. Yung hindi basta-basta pwedeng makatakbo ang isang kandidato sa kahit na anong posisyon sa gobyerno hanggat walang magandang credential and good background ang kanyang pagkatao. Tapos isama pa yung dapat may nagawa na kahit sa barangay man lang or community niya para maging qualified tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Hindi katulad ng mga bugok na representante ngayon, no? Karamihan tanga. Pucha din nila ilugar ang mga sarili nila, no? Check yung lineup ng mga boplax na chairperson ng Tuwad Comedy. Di ba? Yung mga yan. Yan ang best example. Feeling matatalino at mga entitled na di mong malaman eh. So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po nating lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na ang mga Pilipino.
po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So yan po ang aking paalala sa lahat ng mga Pilipino mga idols. Huwag maghahalal ng mga mangmang at hangal. Kaya nagkakandaletse-letse ang Pilipinas dahil binoboto nyo ang bumibili ng boto nyo kahit pulpul at wala namang alam eh. Diba? So guys, please share this post para po malaman ng mga kababayan natin kung paano maging hindi bobotante ngayong paparating na eleksyon. Okay ba? So ngayon naman mga idol, di po ako magsasawang ulit-ulitin sa lahat na I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto po solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po lahat po ay inaanyayahan ko mong sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokondak ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit baka 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga iko-conduct nating survey sa group na ito. So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman po sa inyo kung kaano kawalang kwenta ang gobyernong to dahil hirap na hirap silang labanan ang korupsyon. Kasi nga, sila rin mismo ang mga korap sa gobyerno ngayon. Tara guys, banatan po natin. Gaps in implementation, evolving political climates, and systemic vulnerabilities remind us that the war against corruption is far from over. What the F, di ba? Far from over talaga. Kasi kayo ang magkakasabwat dyan sa kamera. Diyos ko Lord naman. Imposibleng hindi kasabwat si Bangag ng pinsan niyang mukha ring Bangag, you know? Pucha, from Neptugaa pa lang, pucha, kitang-kita na kung kaano kagarapal magnakaw ang mga kongresistang to eh, no? Doon pa lang isa kang napakawalang kwentang leader eh. Kaya nga wala ka talagang sinabi kay Tatay Diggs. Malagalactic size ang distansya ng leadership ninyong dalawa. Kaya hanggang kay Cory at Abnoy Aquino ka lang talaga pwedeng ikumpara.
Real talk yun. Malayo pa matapos ang laban ng pamahalaan kontra korupsyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang binigyan niya pa ng diin, no? Hindi rin, boss. Sadyang wala ka lang talagang kwentang presidente. Yun lang ang maasabi ko. Kaya nga hindi ka bagay sa pwesto mo, boss. Kasi nga unang-una, wala kang bayag. Wala kang kwenta. Wala kang utak. Malamya ka pa sa malamya. Kaya di ka nire-respeto ng pinsan mong si Romualdez eh. Kasi alam niyang weak ang karakter mo. Kaya naman tinan mong ginagawa niya. Diba? Harap-harapang pagnanakaw ang ginagawa ni Guo. Kaya boss, please lang mag-resign ka na. Okay? Para wala na ngayong weak leader dyan sa Malacanang. Sa pagdaraos ng 5th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption Implementation and Review sa Malacanang. Ano kayang reaksyon ng mga dumalo dyan, no? Di ko ma-imagine ang mga itsura nila habang nagbibigay ng speech ang bangag at weak na president ng Pilipinas. Tapos, sinasabi na ang laban kontra korupsyon ay sobrang layo pa para maisakatuparan, no? Well, may kasabihan nga po ako na wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. At may kasabihan din na pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Tama. Diba? Yun ka, Mr. Bangag President. Ayaw mo talagang puksain ng korupsyon dahil corrupt din mismo ang iyong administrasyon. Nag-rhyme lang po ako. Okay? Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa paghimok na sumunod sa mga batas, kailangan maisulong din sa lahat ang halaga ng integridad sa paglilingkod bayan. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Hindi sabihan mo ang pinsan mong si Romualdez, di ba? Ganun lang yun, boss. Sabihan mo na tigilan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pakisabihan din siya na medyo konting hiya din ka mo. No, sobrang kapal na kasi ng mukha niya eh. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and Wow, lahat ng mga sinabi mo Mr. Bangag President, wala ka lahat ng yun. Actually, diyan ka lang magaling eh. Magsalita, putya 100%. Pero sa gawa, negative 1,000,000%. Putya, ang simpleng question ko sa mga buong taga-suporta nito ay may nagawa na bang maganda tong si Bangag? Maliban sa pamimigay nila ng ayuda? Meron na ba? Wala, di ba? Kaya nga sinusuportahan ka na lang ng mga mangmang at ignorante mong supporter na troll farm kasi binabayaran mo sila. Pero kung di mo binabayaran ng mga yan, putya, basura ka sa paningin nila. Real talk! Real talk yun, boss. bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Para naman kay Senate President Francis Escudero, kailangan maisulong ang digitalization para Wow, digitalization. Alam mo, Senate President, kung siya ganito lang po kasimple ang rason kung bakit grabe pa rin ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Kasi, corrupt din ang mga opisyal na nasa top of the pyramid. So, asahan nyo na magiging corrupt din ang mga nasa ilalim nilang mga government employees. Ganun lang yun. Yang digitalization na yan, noong pa yan pinapanukala ni Kuya Bongo, di ba? Pero di ba di inaaprubahan o pinapasa ng Kongreso, di ba? Kasi nga naman, paano nga naman sila makakapagnakaw niyan, di ba? Eh di mahihirapan sila niyan. Kaya hindi nyo maipasa-pasa yan. Di ba? mabawasan ang korupsyon. We should digitalize the system because the portals for payment of fees, permits for business and public expenditures are windows through which these can be monitored and seen. Good luck kung maipapasa nyo yan ngayon. Ipinaliwanag naman ng Kamara na bahagi ng kanilang responsibilidad sa mamamayan ang pagsasagawa ng mga pagdinig upang maisulong naman ang mabuting pamamahala. Ulul! Kaya nyo ginagawa yung mga circus investigation nyo para sirain ng mga Dutertes and nothing else more. Kitang-kita na politically motivated ang lahat para ma-impeach si VP Sara. At ang isa sa mga rason kaya nyo ginagawa yan, pinupush nyo ang impeachment para hindi na siya pwede tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Diba? Style nyo bulok.
Huling-huli na naman ang motibo niyong lahat. The ongoing hearing in the House demonstrate our unwavering Kaya mo yan, boss. Kaya mo yan. Sabihin mo, unwavering what? resolve to uphold accountability and transparency. Wow! Accountability and transparency. Palakpakan natin si Kulugo. Transparency baka mo? O sige, saan nyo nilalagay ang mga sobra-sobrang pera na inaaprubahan nyo from Neptugaa, boss? Hati-hati kayong lahat na magkakasabwat, diba? Eh di tiba-tiba kayo niyan, boss. Sana all, no? Maraming pera. Yun na yun. Pucha, ba't wala man lang speech si Romualdez, no? Alam ko na. Kasi, numero 1 nga palang corrupt government official natin yun, no? Tama. Kumbaga sa pagnanakaw, siya ang champion. So guys, ito po ang proof kung gaano kawalang kwenta ang gobyernong ito ngayon. Imagine, no? Sobrang layo para matapos ang laban sa korupsyon. Kasi nga, sila rin mismo ang mga corrupt sa gobyerno ngayon. So yan na po tayo sa bagong Pilipinas ng Bangag Administration. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.